Hello everyone! Good morning! Wala pa talaga tayong hilamos. As in, wala lahat pa kasi kanina pagising ko ng madaling araw, alas 4, nagluto, tapos nagasikaso ng anak, papasok sa eskwelahan. Pagbalik ko sa bahay ng 5:30, 5:40 yata yun. Yun, nag-continue ko sa pagsusulat dahil ang dami naming isusulat. Then, maraming sasagutan dahil first periodical test na kami this week. Sana kaya natin, no? Yun, pag-usapan lang muna natin, guys, no? Kasi nakita ko yung mga nag-viral na post about kay Doc Willie Ong, 'di ba? Kasi siya, doktor siya, 'di ba? Pero sabi nga, guys, ang sakit kapag dumapo talaga sa iyo. Kahit ano pang profession mo, kahit ano pa yung gaano pa kaganda yung buhay mo, talagang walang pinipiling oras o talagang panahon, 'di ba? At ang sabi nga niya ay ang cause ay stress, sobrang stress dahil na-stress siya sa mga bashers dahil binabash siya ng binabash. Kasi isa din siyang vlogger, 'di ba? Doktor, then isa siyang vlogger. At famous vlogger na talaga siya, guys. Hindi siya basta-basta, plus doktor pa. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit pa siya binabash Doktor na nga siya, 'di ba? Almost perfect na kasi. Syempre, doktor, and then kilalang tao talaga yan, pero bakit kaya may mga tao talaga na mapanghusga, talagang siguro talagang buhay na rin nila yon, tsaga pagkatao na talaga nila yon na ang huhusga or nagbabash. Ito lang yung pinaka disadvantages ng social media. Kasi for example, isa kang vlogger, yan, 'di ba? Isa kang vlogger. So, ang advantages mo na sa social media. So, pwede kang kumita kasi pag nagba-vlog ka, syempre pag na-monetize ka, pwede kang kumita kasi lalo na kapag marami kang viewers, marami kang followers, kikita ka. So, napaka-easy kasi kahit nasa bahay ka lang, kikita ka. Then, mag-video ka lang, upload, okay na, 'di ba? Tapos, ang paggaganda pa, ay easy to access sa mga pamilya natin, sa mga relatives natin, anywhere in the world. Ano yun? Then, kasi napaka-high-tech na ng panahon natin ngayon eh. 'Di ba? So, maganda naman talaga ang social media. Yun nga lang, mayroong mga bad impacts, kumbaga yung mga disadvantages. Yun, yung pagiging vlogger, kakambal na talaga dyan yung mga bashers, yung mga haters. Kasi hindi naman natin lahat mapi-please. Hindi naman lahat ng tao sasang-ayon sa ugali mo, sasang-ayon sa in-upload mo, sa mga post mo. Kasi mayroon naman talagang mga tao na mapanghusga. Then, mayroong mga tao na ayaw din nila na umangat ka. Kapag ka medyo nakita nilang medyo gumanda yung buhay mo at marami kang supporters, marami kang viewers, ganun, gagawa sila ng paraan na masisira ka sa social media. So, kahit maganda man yung ina-upload mo, may mga iba talaga na hindi maganda sa kanilang paningin, hindi maganda sa kanilang mata, sa kanilang utak, ganun. Kaya nanghusga sila, nagko-comment sila na hindi maganda. So ngayon, ikaw vlogger, ikaw tao na nag-a-upload or nagpo-post, or kahit nga hindi vlogger meron ka lang post na may something wrong dun sa post mo or sa picture mo, ibabash ka nila, husgahan ka nila, ganun. May mga bad comments, ganun, 'di ba? So ngayon, kung napaka-sensitive mo, napakahina ng loob mo, talagang madidepress ka, guys. Madidepress ka, ma-stress ka talaga kasi isipin mo, bakit may mga taong galit sa'yo, bakit ganun yung comment niya. Syempre, nandun din yung isipin mo na anong nagawa mo, tapos
isipin mo na mapapahiya ka sa buong mundo. Kasi ang social media, international yan, buong mundo yan, kahit saan yan. Diba? Lahat makakakita kapag, lalo na kung friends, or kahit nga hindi mo friends, basta marami ka ng viewers kasi, marami ka ng followers, magpa-pop up lahat ng mga post mo, magpa-pop up sa kanilang mga wall. Then ngayon, kapag mayroong mga bad comments, mga bad feedback dun sa post mo, mag-i-spread pa yon kasi may mga iba sasang-ayon, may mga iba hindi rin naman. Pero mayroon din naman iba guys na bashers to bashers na kasi minsan may mga nag-comment na hindi maganda, and then may isa na nakampi mo, kakampi sa'yo, so siya yung nang-aaway dun sa isang bashers na yon. So ngayon, ang pinaka malala pa dyan, kapag dinidibdib mo yung mga bad comments, so yun yung magiging sanhi ng stress mo. Di ka na makakatulog kasi isipin mo, daming galit sa'yo, isipin mo, daming nanghuhusga sa'yo, hindi ka na makakatulog. Talagang mai-stress ka na, isip ka na ng isip, hindi ka na makapag-isip ng maayos. Kumbaga, andun yung takot mo, andun yung hiya mo, ganun. Kaya ang pagiging vlogger, talagang napakaaniyan. Sobrang hirap magiging vlogger sa totoo lang, guys. Sa totoo lang. Kasi yung unang-una, sobrang hirap pag-uumpisa, lalo na wala ka pang followers. So, kailangan maghakot ka ng followers. And then, wala kang views, wala kang viewers. So, kailangan panoorin ng mga tao yung mga views mo, makakuha ka ng maraming views. Diba? Sobrang stress yun kasi hindi mo naman pwedeng utusan yung tao na panoorin videos mo. Hindi mo rin pwedeng utusan yung mga tao na i-follow ka o subscribe ka, ganun. And then ngayon, dumating ka na sa punto na pwede ka na ma-monetize or ma-monetize ka na talaga, na kuha mo na yung requirements, yun naman yung kakambal mo, yung mga mahusgang tao. Yung mga mapanglait ng tao, yung mga inggitero, mga chismosa, ganun. Halos lahat buong buhay mo pag-uusapan ka, buong pagkatao mo pag-uusapan ka, maghahanap sila ng mali sa'yo para lang masira ka, ganun. Hindi ngayon, syempre yung mga nakakita na gumatong din, gagatungan din nila, ganun, hanggang sa lahat na nagka-crowded na sila sa comment sections, then sinishare. Pero, ang kaganahan lang dyan, mas makilala ka. Mas maraming views, talagang, as in, mag-viral ka. Diba? Yun nga lang, kailangan marunong kang mag-adjust. Alam mo kung paano i-handle yung mga bashers. Ibig sabihin, wag ka na lang magbasa ng comments. Kasi yun yung maging sanay ng pagkakasakit mo. Ma-stress ka, madidepress ka, magkakaroon ka ng sakit. Oh my gosh, talagang kailangan marunong kang mag-manage lahat. Marunong kang mag-deadma, marunong kang i-set aside yung mga ganong bagay. Ganun talaga guys sa social media. Talagang maraming mga maganda, maraming hindi. So, nasa atin lang talaga kung paano natin dalhin at kung paano natin ma-manage yung social media.